Part 13. Last part of this story. That's when I decided to take a diet. Pinilit ko ang sariling mag-diet hanggang sa pamayat ako at mas lalo akong natuwa nang malamang siya nga ang fiancé ko. Hindi niya na ako nakikila dahil sa pamayat at hindi na ako nagsasalamin. Sa kasal namin iyon I was 24 na that time while she's 21. She's very pretty. I tried to act cold at tumalab naman. Naging hobby ko na iyon, ang pagiging istrikto at palaging mainitan ng ulo kunwari. Umiling-iling ako, time flies so fast kung noon crush ko lang ngayon asawa ko na. I scan her number on my new phone, nakuha ko ito sa isa sa mga employee niya sa kumpanya na agad naman akong binigyan. I texted her, "Let's meet tomorrow, I wanna see you." I smiled at that thought. I've decided to tell her the truth, tanggapin niya man o hindi. Pahirapan niya man ako kakayanin kung makuha ko lamang siya ulit. I waited for her reply, wala itong naging reply kaya naman nagdesisyon akong ilagay ang phone sa bulsa at nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Ako rin yung naglalagay ng note sa kwarto namin, inaakyat ko ang kwarto namin para lang ilagay ang mga isinusulat kong note. Inakyat ko ulit yun kanina bago pa siya makauwi para ilagay ang note sa side table. Ilang minuto na at di pa rin ako nakakatanggap ng reply. Tulog na siguro yun. Chinek ko ang cellphone ko, nung isang araw na inakyat ko, ang kwarto niya ay put a camera na kasing liit ng ball na binili ko kay Harper. Si Harper lang ang nakakaalam na buhay ako, not even the others. Napakamot ako sa batok at nagdesisyon matulog na rin, may dapat pa akong ayusin bukas. Paggising ko kinaumagahan ay agad na sumalubong sa akin, ang aso ni Jan, kaya naman ay kinarga ko ito at ipinatong sa binti. "Good morning Sushi, masarap ba tulog mo?" I asked and laughed afterwards, because I realized dogs don't talk, they barked. Tumahol lamang siya at tumalon sa binti ko, saka tumakbo na palabas sa kwarto na ipinagtataka ko, bakit nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Tumayo ako at isinuot ang tsinelas saka naglakad palabas sa kwarto, tiningnan ko ang wall clock na nasa may pader malapit sa hagdan. 7 a.m. Amputya, late na ako. Nagmamadaling naglakad ako pabalik sa kwarto at naligo, hindi na inalintana kung bakit nakabukas ang kwarto ko pagkagising. Matapos maligo at makapag-ayos bumaba na ako para mag-agahan. Manang paki sabi po sa mga bata na hindi ko na sila may hahatid, sabi ko. "Ma'am, nagmamadali po ata kayo, hindi ba po ay wala kayong pasok pag linggo?" Takang sabi nito, napatampal ako sa noo. "Oo nga no, Sunday pala ngayon, hala nagiging malilimutin na ako." "Ay sige po manang," sabi ko at bumalik na ulit sa kwarto habang nagkakamot ng batok. Kinuha ko na lang ang cellphone sa purse na dala saka inunlock ang password. May nag-pop up agad na message from an unknown number. I check and read it. "Let's meet tomorrow, I wanna see you." Basa ko sa mensahe, it was sent 7 hours ago. Kumunot ang noo ko, at sinong siraulo ang makikipagkita sa akin. Wala naman akong schedule na may kikitain ako ngayon. I replied, "Who the hell are you?" I tap the send button and wait 4 minutes para sa reply nito. Ibinabi ko ang phone ng ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin ito nagre-reply. Abat siraulo nga, wrong send ata. I rolled my eyes, heist wag nang umasa. Tatayo na sana ako para kumuha ng libro sa shelf nang biglang tumunog ang ringtone ng phone ko. Tiningnan ko ang caller's ID. Unknown number calling. Nag-isip muna ako kung sasagutin ko ba or what, baka kasi prank call. Nagdesisyon na lang akong sagutin at baka kung sino pata. "Hello," bati ko sa kabilang linya. "What took you so long to answer?" Nanlaki ang mata ko nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. "Sino ka?" tanong ko. Natahimik ang kabilang linya, tiningnan ko ang cellphone pero nasa linya pa rin naman ito at hindi pa tinatapos ang tawag. "Sino ka? Sagutin mo kung gago ka," inis na sabi ko. I heard him chuckled sexily. You never change baby." That endearment. I knew it. It's him. "Greg?" I asked. Automatikong na-end ang call nang sabihin ko ang pangalang yun. What the hell? Siya ba yun? Tumunog ang phone ko at nakita kong may message galing parents sa unknown number. "Meet me in the nearest cafe near the..."
Village, I'll tell you everything. Basa ko sa text. May kasunod pa yun, agad na bumilis. Ang tibok ng puso ko nang mabasa ko ang ikalawang message nito. I miss you, please come and meet me. Napatikip ako sa bibig ko para pigilan ang sariling mapaiyak. Buhay nga siya, halo-halong emosyon ang bumalot sa akin. Galit, pangungulila, saya at puot. I clench my fist. After 5 years of hiding ngayon lang niya, balak na kitain ako gayong gusto ko nang mag-move on. Kaya nga bang mag-move on? Tanong ng konsensya ko. Umiling ako, sige, kikitain ko siya para mapatunayan kong buhay nga siya. I picked up the dress he brought me years ago, kasya pere naman, isinuot ko din, ang kwintas na nasa loob ng velvet box kasama ng letter niya noong sumabog ang yate. Ewan ko ba't at naisipan kong magbihis, even I am already 30 years old, I still look young, that's what my friend always says, every time na may catch up kami magbabarkada. Nang makapag-ayos ay lumabas na ako sa kwarto at tiningnan ang sarili sa isang full-length mirror na nasa may pader katapat sa kwarto ko. You look gorgeous. I winked at myself and then laughed afterwards. Nababaliw na ata ako. Naglakad na ako pababa sa hagdan nang makasalubong ko ulit si Manang. Ma'am, aalis po kayo? She asked. Opo Manang, may kikitain lang sa cafe malapit rito. Kapag nandito na ho ang mga bata pakisabi pong, umalis na muna ako saglit. Sabi ko. Sige po ma'am, ako na po ang magsasabi, sabi nito, tinanguan ko naman siya at umalis na. Pinatunog ko ang alarm ng sasakyan, saka na sumakay at nag-drive paalis. Ilang minuto lang naman ang bibilangan hanggang sa makaabot ako sa parking space, enough ko, ang engine saka na lumabas at naglakad papunta sa cafe kung saan kami magkikita. I texted him saying na nasa cafe na ako at ayoko nang pinaghihintay. Minutes after minutes ay wala pa rin ito kaya naman nainip na ako at umorder na ng kakainin, bahala siya sa buhay niya. Nag-antay ulit ako ng ilang minuto at dumating na rin ang inorder ko pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. I roamed my eyes around and stopped when I saw a familiar back of a person. My eyes went wide, mukhang may hinahanap ito. Hindi niya siguro ako napansin kasi nakatalikod ako sa kanya. My heart started to beat rapidly against my chest that I couldn't breathe properly. It is really true, he's alive and breathing. I don't know, pero hinintay kong huminto ang mata nito sa direksyon ko at nang huminto nga sa akin, seryoso ang mukhang naglakad ito papunta sa harap ko at naglahad ng kamay. Hi, good morning Mrs. Valencia, it's nice to meet you. Nakangiting sabi nito. Agad na umakyat lahat ng dugo sa ulo ko, dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman sa hindi malamang dahilan ay nasuntok ko, ang mukha nito ng pagkalakas-lakas, nagsimula ng tumulo ang luha ko. Gago ka! I cursed. I punched his chest. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa magsawa ako at sinampal ko naman siya. Alam mo bang ilang taon kitang hinintay? Ha! Sigaw ko, hindi ko inalintana ang mga nakatingin sa amin. Hinintay kita. Umiiyak ako gabi-gabi dahil akala ko iniwan mo na kami. Pinagbabayo ko ang dibdib nito habang umiiyak. I'm sorry. I slapped him on his face. So buhay nga talaga siya, it's him, it's no other than Gregory Valencia. Umiyak ako ng tuluyan at tinakpan ang mukha gamit ang kamay. Napaka-gago mo. Alam mo ba yun? I keep on saying that, hinayaan niya lang akong saktan siya. I'm really sorry, baby, please forgive me. Sabi niya. Forgive? Do you think I can still forgive you after all of this? Sa tingin mo ay pagbibigyan pa kita? Sigaw ko. May lumapit na crew sa amin at sinabihang hinaan ang boses namin dahil nakakaistorbo sa mga taong naroon. Nilangon ko ang nakatingin at bahagyang iniyuko ang ulo para humingi ng despensa sa naging kilos. I put the bill in the table saka dinala sa labas si Greg papunta sa sasakyan ko. Let's talk somewhere yung walang tao, sabi ko. Nag-drive ako malayo sa cafe at inihinto ang sasakyan. Speak, I said and I crossed my arms. I saw his upper lip rose, tinaasan ko siya ng kilay. What are you doing? Speak, I demand. He sighed before clearing his throat and started to explain. First of all, I want to say sorry. Quit saying sorry and go straight to the point, turan ko. Okay, just please be patient and listen carefully.
Naiinis na rin na sabi niya. Hanggang ngayon ay mainitin pa rin ang ulo niya. I rolled my eyes saka siya seryosong tiningnan. Spill the beans. I said. 5 years ago when that incident in the yacht, I actually survived because Brittany, your cousin, helped me. He started. My brows shot up. My what? She is against her mother's plan all along. She never became the woman her mother wanted her to be. She's a good person. Alam ko naman yun, I can picture it out that she's just trying to act bitchy in front of us, just to satisfy her mom. What a shame. She said she never ever loved me, she loves someone else. Pinilit lang siya ng mommy niya kunwari ay in love ito sa akin para saktan ka, and she's sorry for that. I know it's a bit too late since she's gone already. Pagpapatuloy nito. Her mom just used her not even minding if she likes doing those stuffs just to ruin your family's image, her mom even planned about. The accident way back 9 years ago, kung saan nakasakay sila mommy at daddy along with your parents, gusto niyang mamatay agad ito, para sa kanya mapupunta ang kampanya nyo. You see her mother is such a demon, she can pay whoever she wanted to pay, that can do their jobs properly. Remember the day where Dan was kidnapped? Brittany tried to untie and let Dan go, but her mom see her and slapped her. She said this to me minutes after the explode of the bomb happened. Napatikip na lamang ako ng bibig sa nalaman, my cousin suffered a lot, she should have told me about this, I can help her. I even lost my other leg dahil sa pagtulak ni Brittany sa akin bago pa man sumabog ang yacht na sinasakyan namin. He said. He rolled his black pants revealing to me his artificial leg. He lost his other leg. Mas lalo lamang akong napahagulgol, kung ikukumpara, ang dinanas ko sa kanya ay mas angat ang rason niya kung bakit. I undergo to many therapies and medication para lang mapagaling ang sarili at mabalikan ko kayo. 2 years of medication, at dahil sa nangyari sa paa ko nung mahulog ako sa dagat my other leg suddenly twisted because of the impact of the bomb, I thought I was going to die. Later that day when I woke up I was already in the hospital. I can no longer feel my legs. He said, nakita ko ang munting luhang tumakas sa mata niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. I'm sorry for not letting you know, ayoko lang na maging pabigat sa iyo, habang binubuo mo ulit ang sarili mo. He said. I only sobbed, stop talking please, I know it hurts you. I don't know if I can forgive you but at least I'll accept your sorry, just sorry okay. Dapat bumawi ka sa anak mo. Dan cried a lot when he didn't saw you, na-trauma siya, nang dahil lang doon, sabi ko at humiwalay ng yakap sa kanya. I held his face at iniharap ito sa akin nang matitigan ko ang mata nito. I'll fix things, I promise babawi ako. Sabi niya. Good to hear he cuts me off when he planted a soft kiss to my lips. I didn't respond. After 5 years of longing and waiting for him I can finally kissed him again. Sinandal ako nito sa upuan at mas lalong pinalalim ang halik niya, but this time I respond. I can feel butterflies in my stomach. Gosh, I miss this guy so much. I miss you, he said between our kisses. I miss you too, sagot ko naman. You don't know kung anong pagpipigil ang ginawa ko para hindi ka lapitan habang tinatanaw kita sa malayo. Sabi niya nang putulin niya ang halik at hinihingal na sinambit yun. Wait, hindi ba magagalit ang girlfriend mo? I asked, asawa ka naman mas angat ka kesa sa kabit. What do you mean? Tanong niya, yung babaeng dinala mo sa masquerade party. Sabi ko. He chuckled. My cousin you mean? Sabi niya, his cousin. I didn't know he have one. Siguro, hindi ko siya masyadong kilala at marami pa akong dapat malaman sa kanya. I thought she's your lover, sabi ko. Maybe you misunderstood it? Umalis ka na kasi nang sinabi naming magpinsan kami, nagmukha lang kaming magkasintahan, dahil madalang lang nilang makita, ang pinsan ko sin sa abroad ito dating nakatira. Sabi niya. Actually siya ang nagsabing magpakita na ako sa'yo, I was actually planning to have an appearance on your birthday party, medyo napaaga ata. Tumawa ito, kinurot ko ang bisig niya. Sige tumawa ka pa, naiinis na sabi ko. Hinalikan ako nito sa pisngi. Sorry, he said at nanlalambing na yamakap sa akin.
Lord, sorry po, hindi ko po talaga mapigil ang maging marupok. Pagdating sa asawa ko, pagbigyan niyo po sana ako. I silently prayed. Our baby girl looks a lot like you, beautiful. Sabi niya. Of course, kanino pa siya magmamana? Sakin siya lumabas, hindi ba? I said proudly. He just smiled and reached for my hand na nasa binti ko. He intertwined our hands and he kissed it. I love you so much. He said. I love you too. I replied and gave him a soft and passionate kiss. I can finally fix our broken family. It's been days after kung malaman na buhay nga talaga si Greg. I was hesitant to tell it to my parents, pero kalaunan ay nagawa rin naming sabihin. They are both shocked and confused, pero agad namang nawalan yun nang magsimula ng magkwento si Greg. Even his friend were shocked except the other one. I forgot its name, makakalimuting tao kasi ako. Nasa bahay kami ngayon, he's playing with Shai na ilang araw nang hindi pumapasok, kasi gusto niya daw makasama si Greg. She doesn't want to go home one day knowing Greg isn't around. Naawa ako sa anak dahil doon. Daddy, you'll never leave us again, di ba po? Please keep your promise or else po I'll be very very mad, sabi nito at umaktong galit na galit ang mukha. Both Greg and I chuckled. Sometime my baby acts childish but it's okay since she's still in her childhood days. Gusto kong enjoyin niya ang childhood days niya. Dumating si Dan, dala-dala ang gadgets nito, hindi nito pinapansin si Greg, maybe he wanted some space to think, kailangan niya pa ng oras since na-trauma siya pagkatapos malamang namatay si Greg sa yateng sumabog na hindi naman nangyari. Lumapit ako kay Dan. Why not talking to your father, baka magtampo si papa mo sayo. Pagkausap ko. He didn't listen, instead he stood up and left us. It's okay, I'll handle it, sabi niya at sinundan si Dan na umakyat sa kwarto. I sighed saka pinuntahan si Shai para laruin nang hindi ito sumunod sa taas. Greg POV. I knocked on my son's door, ilang minuto ang tinagal nito bago yun bumukas. Can I talk to you? I asked. What do you want? He said. He seemed cold, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Anak ko nga siya. I'm sorry, kung hindi agad nang pakita si Papa. I said. I kneeled in front of him. What are you doing po? Nabasag ang boses nito nang sabihin niya iyon. Forgive me my son, I didn't do my job properly, I'm sorry if you have to believe those lies. I said. Papa, his voice completely broke, lumuhad din ito at niyakap ako. I'm so sorry. Panghihingi ko ng tawad. Papa, stand up na po. I can't bear seeing you like this, it breaks my heart, he said. Patawarin mo muna si Papa, promise I will make it up to you. Do you want us to play the game we used to play? Do you want to ride on Papa's back like what we always do, every time we are waiting for Mama to come home? Tell Papa, Dan, please just tell me what you want and I will gladly give it to you. Sabi ko. Umiyak ito sa harap ko. Please don't leave us again. Please don't die like that, Papa. Masakit po. Masakit pong makita si Mama na umiiyak gabi-gabi habang niyayakap ang damit niyo. Masakit po na mawalan ng ama. Masakit po na kapag family day ay walang Papa ang dumadalo sa akin. Papa, please promise us you will never leave. Never again, please, Papa. He said, umiiyak na ito. I wiped his tears. Don't cry. Hush, Papa promised that already, but promise me don't die before us, okay? It should be us first before you and Shai. Sabi ko at niyakap ito ng mahigpit. I'm sorry Papa, nagtatampo lang po ako kasi akala ko po talaga napatay na kayo. Umiiyak na sabi niya. Even after years he still didn't change, my first ever born child, my carbon copy. Papa loves you so much. I repeatedly said. I love you too din po Papa, sabi niya at mahigpit na yamakap sa akin. Ano ba yan, pinapaiyak niyo naman kami? Reklamo ni Ana na nasa may gilid na pala, hindi man lang namin napapansin. Is Daddy crying, Mommy? Why po? Tanong ni Shine. Ana carries Shine sa kanaglakad papunta sa amin. Daddy is happy, baby. Sagot niya. Yes baby, I am happy because we are already complete. I said.
I hugged them both in my arms. This will be our last cry because, afterwards we will build our future together. Papa, sa kwarto ko na po kayo matulog, palagi naman po si Mama katabi nyo. Ungot ni Dan na ikinatawa ko. Sinama naman ng tingin ni Ana si Dan. It's okay, hon, I said and pinched her nose. She looks cute though. I decided to change my endearment to her. Nalilito kasi ang mga anak ko kapag tinawag ko siyang baby. Tumawa ako sa naisip. Tawa-tawa ka pa dyan. Naiinis na sabi niya. Hinalikan ko ang leeg nito. I love you, hon. I said. I love you too, jerk. She said. I smiled. At last, after dreaming a perfect family, I already achieved it. Sumobra pa nga. I hugged them again tightly. I will never leave my family ever again. After 11 years. Hey there. Pretty shine in on the house. Just kidding. Actually we are planning to surprise mom and dad about their wedding anniversary. And I am very much excited about it. I put the creamy frosting on the top of the cake. When I grow up, I want to be a baker. I don't know. Naging passion ko na lang ang pagbabake since marami rin naman akong kaibigang baker ang mga parents. Matapos mag-design sa cake I dialed Tita Kendall's number to ask her about the reception and stuffs. It's already done, darling. Just waiting for your parents. I heard her giggled on the other line. Si kuya po andyan na. I asked. Yes, and he's flirting with my daughter. Gosh, you should lecture your brother Shine. Puna ni tita. I chuckled. My brother is such an astita. I said. Saka na inilagay sa box ang cake. I'll hang up na po. See you there. I said. Sinet aside ko muna ang cake para makapagbihis. Wala pa sila mommy since nasa company building sila at nagtatrabaho, kikidnapin namin silang dalawa saka naman sila, dadalhin sa reception kung saan gaganapin. I can't wait to see their reaction. Dyson, Mason, I called. Tumakbo naman agad si Dyson patungo sa akin while Mason is on his earphones. Mason, I repeat, Mason Jade and Dyson Pearl are identical twins. Akala ko nga ay hindi na magkakaanak si mommy, pero siguro blessed siya masyado kay God, kaya biniyayaan ulit kami ng makukulit na kapatid. Mason, Ate Shine is calling you. Ani ni Dyson at siniko ang kambal. 10 years old na silang dalawa, 6 years ang gap namin. What? He asked. You want me to call mom? I asked crossing my arms in front of my chest. Ibinaba nito ang earphones at saka na inilagay sa mesa. Go change, may pupuntahan tayo, you two behave okay. I said. Less assured ate nakangiting sabi ni Maddie. Good, I said, saka na nagtungo sa kwarto ko para magbihis. Nasa kalagitnaan ako nagpaglalagay ng maskara nang biglang tumunog ang cellphone ko. I reached for my phone. Pagkahit ko ng tweet ay agad kong enough ang phone, kainis na lalaking yun. Nang matapos magbihis ay nagdesisyon na akong umalis kasama sila Dyson at Mason. Ate, I saw someone outside. He said daw na kuya ordered him para sunduin tayo, sabi niya. Agad na tumaas ang kilay ko at sino naman ang pinapante niya rito. Lumabas ako para tinginan kung sino yun at agad na umakyat ang dugo ko sa ulo ko. What the hell are you doing here, jerk? Bungad ko. Hey pretty, your kuya contacted me, ako na raw ang susando sa inyo. Sabi niya at flashed his killer smile. I rolled my eyes. No thanks, I said. Saka ako pumasok at padabog na kinuha ang cake sa counter, nakapagbihis na, ang kambal kaya naman ay tinawag ko na sila para umalis. Akmang papara ako ng taxi nang mapagtantong walang pumapasok na taxi rito kasi private village ito. Napa-facepalm na lamang ako. Damn, I really have to deal with this jerk. Nilangon ko ulit ito saka umirap. Let's go, he said at pinagbuksan ako ng pinto. Pumasok naman ako at ikinandang ang box ng cake sa binti. Ilang minutes pa bago kami aabot roon ay nagsimula ulit akong mag-Twitter. Enough ko ulit ang phone, nakita ko ring nag-comment si kuya pero, hindi ko na pinansin, pareho lang silang dalawa. Kainis. I crossed my arms saka na hinintay na mag-stop ang sasakyan niya sa parking space ng reception which is Tita Kendall's hotel.
Nang mag-stop ang kotse niya mabilisan kong binuksan, ang pinto dahil alam kong pagbubuksan niya ako, bahala siya sa buhay niya. I flipped my hair. Saka na malamodel na naglakad papasok sa hotel. Ate, why are you in hurry po? Dyson asked nang magpantay ang lakad namin. Baka kasi malate tayo Maddie, tita might get mad. Sabi ko na lang. Kausap naman ni Gracie Mason na busy sa gadgets nito. Ha, akala mo naman kakausapin ka niyan. I smirked. Good afternoon tita. Bati ko saka nakipagbeso. Na place is beautiful, ang ganda ng pagkakadisenyo nila, magugustuhan talaga ito nila mom. Inilagay ko na ang cake sa buffet table at saka na naghintay ng ilang minuto. Ang sabi kasi nila ay tuloy na daw si mom at dad at papunta na sila rito. I smiled, I'm so excited to see their reaction. Flashback. Busy ako sa pag-aayos ng gamit, nag-half day lang ako kasi, ang sabi ni Dan may problema daw sa hotel ni Kendall. Tapos ka na ba hon? I asked Greg. Patapos na. He said at nang matapos ilagay lahat ng importanteng file sa safe, biglang bumukas ang pintuan ng office. Nagsipasukan ang mga lalaking nakaitim. Huwag kayong kikilos. Kung hindi ay mamamatay kayo. Sigaw nung isa na pamilyar ang boses sa akin pero, hindi ko masigurado kung sino kasi may takip ang mukha. Greg tried to fight with them pero may ginamit itong gadget na nakapagpatulog kay Greg. Lumapit yung isang lalaki sa akin at saka hinawakan ang kamay ko, nagpumiglas ako. Ano na naman ba ito? Sino kayo? Sigaw ko. Hindi mo na kailangan pang malaman, sabi niya at tinakpan ang bibig ko. Happy 21 wedding anniversary mommy daddy. Narinig ko ang sigaw nila na pinangungunahan ni Shine. All of my friends, including my parents and Greg's friends are here. Kanina dapat ay aalis kami para mag-celebrate ng anniversary in our own way, pero mukhang pinaghandaan nila masyado. Oh thank you, naiiyak na sabi ko. Hinawakan ni Greg ang kamay ko at hinalikan. Happy anniversary hon. More years with you in the future. Sabi niya at hinalikan ako sa labi. Huy PDA, may mga bata oh. Sigaw nila, agad naman silang tinapuanan ng masamang tingin ni Greg. Joke lang bro, get tuloy nyo na okay kids cover your eyes, sabi nito at nag-demonstrate pa sa harap ng mga bata na ginaya naman siya. Agad siyang nakatanggap ng batok kay Trina. Baliw, sabi niya pero agad naman siyang niyakap ni Primo. I sighed, this is my life now. I have 4 kids, may kambal ako which is Dyson and Mason. Mason is an introvert person, kabaliktaran ni Maddie na masyadong jolly. Happy anniversary sa inyo papa, mama, sabi ni Dan at niyakap kami pareho. Time flies so fast. Parang noon lang kinakarga ko pa lang sila at pinapalitan ng salawal, ngayon may kanya-kanya na silang buhay. Mommy, sabi ni Shine, sa kapalundag na nagtungo sa akin. Yes baby, I asked. Hindi na po ako bata. Sabi niya at nag-cross arms. Yeah, but you're still our baby. Sabi ni Greg. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo. And amin challenges na pumasok sa buhay namin, but the worst challenge that God has given me is, when I thought Greg died on that yacht na ilang taon kong iniyakan. Niyakap ko rin sila Dyson at Mason. Happy anniversary mommy, daddy. Sabi ni Mason. I pinched his nose. Oh thank you baby. I said and gave him a kiss on its cheeks. Happy anniversary mama papa, sabi ni Maddie at niyakap kami. Hinalikan ko rin ang pisngi niya. Thank you sweetie, I said. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. After all these years, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Greg. Nagpakasal kami ulit but we are still celebrating the date kung kailan kami una ikinasal. I smiled, naging maayos na rin ang pamumuhay namin, we have a steady business and a big house. Marami kaming memories na ginawa sa bahay na yun at madidagdagan pa ngayon. I felt Greg planted a soft kiss on my temple. I love you hon. He said. I love you too. I said and gave him a kiss on his lips. Maybe coming back in the Philippines and working on that prostitution was a good decision kasi kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, I don't know what will happen to us in the future. I, Ana Cortel Valencia, together with my heartless husband, is now signing off. Thank you, and I hope you enjoy listening our love story.